Grace Timpok from M1A. Ang gagawin natin ngayon is pag-transfer kay patient from bed to chair, also chair to bed. First, i-review yung medical record ni patient, also yung limitations niya, kung merong dapat hindi galawin, yung part ng body na may injured or fractured. And next, hand hygiene naman. Also, sa part din nito, magsusuot na rin ako ng PPE. Wearing PPE is para ma-avoid yung microorganism and cross-contamination to the patient. Now naman, i-identify na natin si patient. Good morning, ma'am. I'm Shella Grace Timpog, your assigned nurse for today's assessment. What's your name po? Age? 18, Birthday? September 10, 2007. Ito-double check ko lang po yung inyong ID ban. Okay. Next naman po, i-explain the procedure and also close the curtains for privacy ni patient. Ma'am, ipa-close ko muna po yung curtains niyo for privacy. And i-explain ko po muna yung procedure na gagawin po natin. Yung gagawin po natin is ita-transfer ko po kayo from your bed to the chair. And also, maya-maya din po, gagawin ko din po yung chair to the bed naman po. Meron po may part po dito na need po na hawakan po kita. Okay lang po ba yun, ma'am? Okay. Then, next naman po, i-place ko yung bed ni patient to the lowest position para makagalaw tayo ng maayos. I-assume na lang po na nilower ko na po yung height po ng bed ni patient. Then, next naman po, ilapit yung chair na gagamitin natin para hindi na rin tayo mahirapan mamaya. Next naman po, after po, nakababa na po yung bed ni patient, ipapaupo po natin siya sa sitting position naman po para hindi rin po tayo mahirapan mamaya. Ma'am, pwede po ba tayong umupo? I-a-assist ko naman po kayo, ma'am. Ay, ma'am, tayo po tayo. Yung tayo po, ma'am. Okay. Next naman po, ito-transfer na po natin sa patient. Need po, yung one foot nyo po is naka-forward to avoid lost balance po. Okay, ma'am, lagyan niyo po yung kamay niyo sa may batok po or sa may back po, ma'am. Then, ililis ko po kayo. 1, 2, 3, go. Ang next naman po na gagawin natin is pag-transfer kay patient from chair to bed. As you can see, naka-PPE pa rin po ako to avoid cross-contamination din po and pagkalat po ng microorganism. Now naman po, i-assess na po natin si patient
Same lang din po, yung one foot niyo po is naka-forward para maabot yung out of balance. Okay, ma'am? 1, 2, 3. And make sure na ihiga si patient. I-assist siya sa paghiga niya. Okay, ma'am? Higa na po tayo. Make sure, before may iwan si patient, is comfortable siya sa position niya. Then next, after mo ma-position si patient, magre-remove ka na ng PPE. Sa pag-remove po ng PPE, ganito lang po. Una po yung gown. Then, itong used PPE naman po, itatapon na siya sa yellow trash bin. Then, and yung last, mag-hand sanitize na tayo.